Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang kwento na naman ng pag-ibig, pagkakamali, at pagsisisi ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Sa buhay natin, madalas tayong humanap ng masasandalan kapag mabigat ang mundo, isang takbuhan na magpapagaan sa ating kalooban. Ngunit paano kung ang inaakala mong sagip sa iyong pagkalunod ay siya palang hihila sa iyo, pababa sa mas malalim at mapanirang agos? Ang kwentong ito ay magpapakita kung paano ang maling kenyaman ng panandaliang pag-ibig ay maaring maging mitsa ng mas malaking gulo sa ating buhay. Isang paalala na hindi lahat ng nagpapatahan sa atin ay may mabuting hangarin sa ating puso. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Beatrice. Nagsimula ang lahat ng gulo sa buhay ko noong mabalitaan kong may iba na pala ang aking kasintahan na si Manuel. Pagkatapos ng 5 taon naming pagsasama rito sa lungsod ng Tagaytay. Parang gumuho ang buong mundo ko habang nakatayo sa tapat ng isang pamilyar na coffee shop. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano niya hinahalikan ang isang babaeng hindi ko man lang kilala. Ang sakit na naramdaman ko ay tila isang matalim na kutsilyo na dumaong sa aking dibdib. Dahilan upang hindi ako makahinga ng maayos sa tindi ng aking iyak at matinding panginginig. Sa gitna ng aking labis na paghihinagpis at kawalan ng pag-asa, biglang dumating ang matalik na kaibigan ni Manuel na si Oliver upang damayan ako sa aking matinding pagdadalamhati. Si Oliver ang palaging nakasama naming dalawa sa mga nakaraang lakad, kaya naman komportable na ako sa kanyang tabi at lubos ang tiwala ko sa kanyang mabuting pagkatao. Dinala niya ako sa isang tahimik na parke kung saan hinayaan niya akong umiyak nang umiyak sa kanyang balikat habang marahan niyang tinapik ang aking likod upang ako ay medyo kumalma. Ang init ng kanyang mga palad at ang kanyang mababang boses ay tila unti-unting nagpabawas sa bigat na aking dinadala ng gabing iyon. Lumipas ang ilang linggo at naging madalas ang pag-uusap naming dalawa ni Oliver sa pamamagitan ng mga chat at tawag gabi-gabi upang kamustahin ang aking lagay. Isang araw ay niyaya niya akong magbakasyon muna sa tabing dagat sa Nasugbu, Batangas, upang kahit papaano ay makalimot ako sa mapait na nakaraan na dulot ng panloloko ni Manuel. Sumang-ayon naman ako agad dahil pakiramdam ko ay mababaliw ako kung mananatili lang ako sa bahay na puno ng mga alaala ng aking dating kasintahan na labis na nagpaasa sa akin. Sa bawat sandali na magkasama kami ni Oliver, unti-unting napapalitan ng ngiti ang aking mga luha dahil sa kanyang walang sawang pag-aalaga. Habang nakaupo kami sa buhanginan, habang pinapanood ang magandang paglubog ng araw, naramdaman ko ang paghawak ni Oliver sa aking malamig na kamay habang nakatitig siya sa aking mga mata. May kakaibang kuryente na dumaloy sa aking buong katawan. Isang pakiramdam na matagal nang nawala sa akin simula noong magkalamig kami ng aking dating karelasyon sa Tagaytay. Sinabi niya sa akin na hindi niya kayang makitang nasasaktan ako at handa siyang gawin ang lahat upang muling ibalik ang saya sa aking mukha kahit anong mangyari. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa aking puso na tila ba nakahanap ako ng isang ligtas na kanlungan. Isang gabi sa loob ng aming inuupahang resort room, habang umiinom kami ng kaunting alak upang pawiin ang lamig ng gabi, naging mas malalim ang aming naging kwentuhan tungkol sa buhay. Naroroon din ang pinsan kong si Chloe na nakikitira sa amin, ngunit maaga itong natulog sa kabilang kwarto, kaya kaming dalawa na lamang ang naiwan sa sala. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumalapit ang agwat ng aming mga katawan hanggang sa maramdaman ko na ang mainit na hininga ni Oliver na nakatapat sa aking leeg. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa alak o sa pangungulila, ngunit hindi ko na nagawang lumayo pa sa kanya. Nagsimula siyang humalik sa aking mga labi,
Mga halik na puno ng pagnanasa at pag-aalaga na tila ba matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili sa mga nakaraang taon. Sa halip na pigilan siya, dahil alam kong kaibigan siya ng aking ex, ay mas lalo ko pang isiniksik ang aking katawan sa kanyang malalaking braso. Ang bawat hawak niya sa aking balat ay nagdulot ng kakaibang init na tila sumunog sa lahat ng natitirang katinuan sa aking naguguluhang isipan. Sa gabing iyon, ibinigay ko ang aking sarili kay Oliver nang walang pag-aalinlangan. Sa paniniwalang siya ang aking tunay na tagapagligtas. Kinaumagahan, nagising ako na magkayakap pa rin kaming dalawa sa ilalim ng makapal na kumot, habang ang liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng aming kwarto. May kaunting takot at hiya na gumapang sa aking dibdib nang maalala ko ang mga bawal na bagay na ginawa namin kagabi na hindi dapat nangyari. Ngunit nang idilat ni Oliver ang kanyang mga mata at ngumiti sa akin ng napakatamis, biglang nawala ang lahat ng aking pangamba sa isang saglit lamang. Hinalikan niya ako sa aking noo at sinabing simula sa araw na ito, siya na ang magiging tanging tagapagtanggol ko. Pagbalik namin sa aming bayan, naging lihim na magkasintahan kaming dalawa ni Oliver na walang sino mang nakakaalam sa aming mga kaibigan at maging sa aking pamilya. Tuwing katapusan ng linggo ay nagpupunta kami sa isang munting apartment sa Angeles City, Pampanga, upang doon malayang i-enjoy ang aming bawal na relasyon malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao. Pakiramdam ko noong mga panahon na yon ay siya na talaga ang aking magiging comfort person na magbabago sa aking malungkot na tadhana. Hindi ko alam. Ang bawat sandaling kasama ko siya ay unti-unting naglalapit sa akin sa isang napakalaking kapahamakan. Naging napakabilis ng takbo ng mga buwan at ang aming bawal na pagmamahalan ni Oliver ay mas lalong naging wild at puno ng mapanganib na pagnanasa sa bawat pagkakataon. Isang gabi habang kami ay naglalakad sa isang sikat na pasyalan sa Clark, nakasalubong namin ang matalik na kaibigan ni Manuel na si Nestor. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niyang magkahawak ang aming mga kamay ni Oliver habang masayang nagtatawanan sa ilalim ng mga ilaw. Agad kong binitawan ang kamay ni Oliver dahil sa matinding kaba na baka makarating ito kay Manuel at maging sanhi ng gulo. Mabilis na nagpaalam si Nestor, ngunit alam kong may masamang hinala na siya sa aming dalawa dahil sa kakaibang tingin na ipinakita niya bago siya tuluyang umalis. Pag-uwi namin sa apartment, hindi ko mapigilang mag-alala ng husto at umiyak dahil sa takot na malaman ng lahat ang aming ginagawa. Ngunit imbes na pakalmahin ako tulad ng dati, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa ugali ni Oliver na tila ba naiirita na sa aking mga takot. Sinabi niya na wala akong dapat ikatakot kung talagang mahal ko siya at dapat ay panindigan ko ang aming relasyon. Dahil sa takot na iwanan ako ng tanging taong nagbigay sa akin ng pansin, mas lalo akong sumunod sa lahat ng kanyang mga kagustuhan kahit na ito ay tila mali na. Isang linggo pagkatapos ng pangyayaring iyon, niyaya ako ni Oliver na lumipat muna kami sa isang kondo sa lungsod ng Pasay upang mas madali kaming makapagtago. Doon ay mas naging mapusok ang aming mga gabi, kung saan tila nawalan na kami ng pakialam sa moralidad at sa mundong aming iniwan. Sa bawat haplos at halik niya, pilit kong nilulunod ang boses ng aking konsensya na sumisigaw ng mali. Isang araw, habang wala si Oliver dahil pumasok sa trabaho, bumisita sa aking kondo ang aking matalik na kaibigang si Danica upang kumustahin ako pagkatapos ng mahabang panahon. Napansin niya agad ang karangyaan ng aking bagong tirahan at ang mga mamahaling gamit na nakakalat sa sala na hindi ko naman kayang bilhin mag-isa. Nagtanong siya kung saan nanggagaling ang lahat ng ito at kung sino ang kasama kong naninirahan sa malaking kondo na ito sa Pasay. Hindi ko alam ang aking isasagot, kaya naman nag-imbento ako ng kwento tungkol sa isang kathang-isip na mayamang manliligaw. Hindi naging madali ang magtago sa sariling mga kaibigan at ang bigat ng kasinungalingan ay unti-unti nang nagiging dahilan
ng aking madalas na pananakit ng ulo at dibdib. Isang gabi, habang chinecheck ko ang cellphone na ni Oliver habang siya ay natutulog, laking gulat ko nang makita ko ang mga mensahe mula sa isang lalaking nagngangalang Pablo. Si Pablo ay isang kilalang financier sa mga ilegal na sugalan sa aming lalawigan at may malaking utang si Oliver sa kanya na aabot sa ₱1,000,000. Nanlamig ang aking buong katawan habang binabasa ang mga banta sa buhay ni Oliver. Nang harapin ko si Oliver kinaumagahan tungkol sa aking mga nabasa, bigla siyang nagalit ng husto at hinawakan ng mahigpit ang aking 2 braso hanggang sa masaktan ako. Doon ko nakita ang ibang mukha ng aking tinuturing na tagapagligtas. Isang mukhang puno ng galit, kasakiman at kawalan ng pakialam sa aking nararamdaman. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko siyang tulungan, kailangan kong hiramin ang perang naipon ng aking mga magulang para sa kanilang pagpapagamot. Nabigla ako sa kanyang naging hiling dahil alam kong para sa kalusugan ng aking ama ang perang iyon. Tumanggi ako noong una dahil alam kong napakalaking kasalanan ang aking gagawin kung kukunin ko ang pera ng aking pamilya nang walang paalam. Ngunit gumamit si Oliver ng iba't ibang emosyonal na manipulasyon. Umiyak siya sa aking harapan at sinabing papatayin siya ng mga tauhan ni Pablo kung hindi mababayaran ng utang. Dahil sa labis na pagmamahal at takot na mawala ang aking comfort person, nagawa kong nakawin ang tseke ng aking mga magulang sa aming bahay sa Laguna. Pakiramdam ko ay tuluyan na akong naging isang masamang tao dahil sa pag-ibig na ito. Matapos makuha ang pera, pansamantalang bumalik ang tamis at pag-aalaga ni Oliver sa akin. Ngunit alam kong may nagbago na sa aking panloob na pagkatao. Tuwing gabi ay hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa matinding guilt na aking nararamdaman sa tuwing naaalala ko ang aking mga magulang. Napansin din ng aking kapatid na si Ethan ang aking madalas na pagiging balisa tuwing kami ay nagkakausap sa telepono. Ang akala kong comfort na magpapalaya sa akin sa lungkot ay siya palang naging pinakamalaking bilangguan na sumira sa aking buhay at dignidad. Dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko noong mag-text sa akin ang aking ama na si Rodel. Itinatanong kung bakit nawala ng malaking laman ang kanilang bank account. Hindi ko alam ang aking isasagot, kaya naman pinatay ko ang aking cellphone at nagtago sa loob ng banyo ng aming kondo habang umiiyak ng walang humpay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang totoong kahulugan ng pagiging nag-iisa at ang tindi ng parusa ng aking mga maling desisyon. Tinawagan ko si Oliver upang humingi ng tulong at lakas ng loob, ngunit hindi na sumasagot ang kanyang numero. Lumipas ang 2 araw na hindi umuwi si Oliver sa kondo at doon ko napagtanto na iniwan na niya ako matapos makuha ang perang aking ninakaw. Kasabay nito, nabalitaan ko mula kay Chloe na nalaman na rin ni Manuel ang lahat ng aming lihim na relasyon ni Oliver sa tulong ng kwento ni Nestor. Ang buong akala ko ay makakatulong si Oliver upang makalimutan ko ang sakit. Ngunit siya pala ang magtutulak sa akin sa mas malalim na kasalanan at kahihiyan. Nawalan ako ng kaibigan, pamilya at tiwala sa aking sarili dahil sa maling tao. Wala akong ibang mapuntahan kundi ang bumalik sa aming tahanan sa Laguna upang harapin ang galit at puot ng aking buong pamilya na aking binigo. Nang makita ko ang aking ama na mahina na ang katawan, ngunit umiiyak dahil sa aking nagawa, lumuhod ako sa kanyang tapat at humingi ng tawad habang basang-basa ng luha ang aking muka. Kasama ko rin ang aking ina na si Susan na hindi makapaniwala na ang kanyang paboritong anak ay magagawang magnakaw para lamang sa isang lalaking walang kwenta. Ang bawat salita ng aking pamilya ay parang hampas ng latigo sa aking natitirang pagkatao. Sa kabila ng aking napakalaking kasalanan, hindi ako itinaboy ng aking mga magulang, bagkus ay niyakap pa rin nila ako matapos ang mahabang hiyawan at iyakan sa sala. Sinabi ni Ethan na tutulungan niya akong maghanap ng trabaho
upang unting mabayaran ang perang aking nakuha sa kanilang ipon para sa gamot. Doon ko napagtanto na ang tunay na comfort ay hindi matatagpuan sa mga bisig ng isang mapanirang kasintahan na puno ng makasariling pagnanasa. Ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay nasa piling pa rin ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang kapalit. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang ahente sa isang kumpanya sa Baguio City, malayo sa lahat ng mga taong nakakakilala sa aking madilim na nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, pilit kong ibinabangon ang aking sarili mula sa pagkakalubog sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsisikap na maging mabuting anak. Nabalitaan ko na lamang mula kay Danica na nahuli si Oliver ng mga pulis sa lungsod ng Olongapo dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na sugal at panloloko sa iba't ibang babae. Nakaramdam ako ng kaunting habag, ngunit mas nangibabaw ang pasasalamat dahil nakawala na ako sa kanyang mga kuko. Ngayon, mas pinipili ko na ang mamuhay ng tahimik at simple kasama ang aking mga bagong kakilala rito sa malamig na bahagi ng Benguet. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat nagiging dahilan upang sirain mo ang iyong sariling prinsipyo at ang tiwala ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ang sakit na idinulot ni Manuel noon ay maliit na bagay lamang kumpara sa sunog na idinulot ng aking maling pagkapit kay Oliver bilang aking comfort person. Ang karanasang ito ang nagpatatag sa aking puso upang huwag nang muling magpaloko sa mga matatamis na salita. Haharapin ko ang buong taon ng pagbabayad puri nang may sipag at determinasyon na muling maibalik ang buong karangalan ng aking pangalan sa aming lalawigan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataon na magbago at ituwid ang mga pagkakamaling halos sumira sa aking kinabukasan. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, sana ay maging babala ang aking kwento na maging matalino sa pagpili ng taong inyong pagkakatiwalaan sa oras ng kahinaan. Ang maling takbuhan ay maaaring maging simula ng inyong tuluyang pagbagsak at walang katapusang pagsisisi sa huli. At yan ang kwento ni Beatrice, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Maraming salamat, mga ka-confess. Ingat kayo palagi.